Sa gitna ng nakamamatay na init ng disyerto, kung saan halos walang nabubuhay, ay may isang desisyon ang nagpagulat sa buong mundo. 1 milyon na mga kuneho ang pinakawalan sa gitna ng kawalan. Sabi ng marami, ito raw ay isang malaking pagkakamali, isang environmental disaster na naghihintay mangyari. Pero ang hindi alam ng lahat, ito ang simula ng isang himala na babago sa mukha ng ating planeta. Ano nga ba ang nakita ng China na hindi nakita ng ibang bansa? At bakit ang mga kuneho na ito ang naging susi para buhayin ang lupa na matagal nang patay? Humanda kang mamangha, dahil ang resulta ay hinding-hindi mo inaasahan. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga content creators. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Sa nakalipas na 2 dekada, ang bansang China ay nakikipaglaban sa isang tahimik, ngunit mapanirang kaaway, at ito ang disyerto. Ang paglawak ng Gobi at Taklamakan ay hindi lamang problema sa lupa, kundi ito ay banta sa seguridad ng pagkain at kalusugan ng bilyon-bilyong tao dahil sa mga sandstorm na nagmumula rito. Maraming paraan na ang sinubukan ng mga dalubhasa. Nagpadala sila ng mga bulldozer, nagtanim ng bilyon-bilyong puno, at gumastos ng bilyon-bilyong dolyar, ngunit ang kalikasan ay tila laging nananalo. Hanggang sa isang radikal na plano ang lumabas mula sa mga laboratorio ng mga ecological scientists. Ang kanilang plano ay magpakawala ng 1 milyong kuneho sa gitna ng pinakatigang na bahagi ng disyerto. Noong una, marami ang tumawa at nagsabing ito ay isang suicide mission para sa mga hayop at isang malaking pagsasayang ng pera para sa gobyerno. Pero ang hindi alam ng publiko, ang bawat mga kuneho na ito ay pinili at sinanay para sa isang layunin na mas malaki pa sa kanilang mga buhay. Sila ang magiging mga sundalo sa harap ng digmaan laban sa desertification. Ang biology ng kuneho ay sadyang idinisenyo para sa rehabilitasyon ng lupa. Ang kanilang mga paa ay hindi lang pangtakbo, kundi ang bawat pagtalbog nila ay nagbibigay ng presyon sa buhangin na nakakatulong sa pagbuo sa natural na density ng lupa. Ngunit ang pinakamahalagang kontribusyon nila ay ang kanilang mga burrowing habit. Sa isang disyerto, ang ibabaw ng lupa ay nagiging parang semento dahil sa tindi ng init ng araw. Ang matigas na crust na ito ay humaharang sa anumang buto na gustong tumubo. Sa pamamagitan ng paghuhukay ng malalalim na tunnel, binabasag ng mga kuneho ang mga crust na ito. Ang mga tunnel na ito ay nagsisilbing lungs o baga ng lupa na nagpapahintulot sa oxygen na makapasok sa ilalim ng buhangin. Bukod sa hangin, ang mga tunnel na ito ang sumasalo sa bawat patak ng tubig ulan. Sa halip na mag-evaporate ang ulan dahil sa init, ito ay dumadaloy pababa sa mga lungga ng kuneho, kung saan ito ay nananatiling malamig at sipsip ng lupa sa loob ng mahabang panahon. Samantala, ay pag-usapan naman natin ang kanilang mga dumi. Ang dumi ng mga kuneho ay tinatawag na green gold sa mundo ng agrikultura. Hindi tulad ng ibang dumi ng hayop, ang dumi ng kuneho ay may tamang balanse ng nitrogen at phosphorus na hindi nakakasunog ng halaman. Isipin mo ang 1 milyong kuneho na kumakalat sa libu-libong ektarya. Bawat isa sa kanila ay naglalabas ng daan-daang pellets ng pataba araw-araw. Ito ay isang dambuhalang operasyon ng fertilization na hindi nangangailangan ng gasolina o tao. Ang mga pellet na ito ay nagiging pagkain ng mga mikrobyo sa buhangin. Sa loob ng ilang buwan, ang buhangin na dati ay patay ay nagsisimulang magkaroon ng buhay na organismo. Kaya ito ang simula ng pagbabalik ng fertility ng lupa. Ngunit paano sila mabubuhay sa gitna ng init? Ang sagot ay ang mga kuneho na ginamit ay hindi ordinaryong mga kuneho na makikita sa pet shop. Sila ay mga breed na sanay sa extreme temperature, na may kakayahang kumuha ng moisture mula sa tuyong halaman at mga shrub. Bago kasi ang proyektong ito, ang gobyerno ay nagtanim muna ng mga pioneer plant, katulad ng Haloxylon amodendron. Ito ay mga matitigas na halaman na kayang mabuhay sa kaunting tubig, na nagsilbing unang pagkain ng mga kuneho. Habang kinakain ng mga kuneho ang mga halamang ito, ay mas lalong sumisigla ang pagtubo ng mga bagong shoot. Ang prosesong ito ay tinatawag na pruning effect, kung saan ang pagkain ng hayop sa halaman ay nag-uudyok sa halaman na mag-produce ng mas maraming branches at dahon. Ang cycle na ito ay pagkain, pagdumi at paghukay, ay mabilis na nagpabago sa landscape ng disyerto. Sa loob lamang ng 1 taon,
Ang mga satellite image ay nagpakita ng patches ng kulay berde sa mga lugar, na dati ay purong dilaw at orange. Pero may isang malaking panganib, at ito ang overpopulation. Lahat naman siguro tayo ay pamilyar, sa kasabihang breeding like rabbits. Kaya kung hahayaan sila dumami ng walang kontrol, uubusin nila ang bawat dahon, at lalong sisirain ang disyerto. Kaya naman dito pumasok ang advanced technology ng China, kung saan gumamit sila ng mga drone na may thermal scanner, para bilangin ang populasyon ng mga kuneho, kada linggo. Kapag ang isang lugar ay overcrowded na, ginagamitan ito ng mga frequency emitter, para itaboy sila sa ibang sektor. Ang bawat sektor ay mayroong AI-controlled water stations, kung saan ang mga istasyong ito ay magbubukas lamang, kung ang sensor ay makakadetect na ang vegetation sa area na iyon, ay sapat pa para sa bilang ng mga kuneho. Kung ang vegetation ay bumaba sa threshold, ang tubig sa area na iyon ay maghihinto, at lilipat sa susunod na quadrant. Kaya napipilitin ang mga kuneho na mag-migrate, na siyang nagpapakalat ng kanilang benepisyo, sa mas malawak na lupain. Pero hindi lang mga kuneho ang bida rito, dahil ang proyektong ito ay nag-reintroduce din ng mga natural predator. Naglagay sila ng mga artificial nesting poles para sa mga agila at lawin. Ang mga ibon na ito ang nagsisilbing quality control. Ang mga predator ang nagsisiguro na ang mga mahihina at may mga sakit na kuneho ay maaalis sa population. Kaya ito ay nagreresulta sa isang matatag at malusog na ecosystem na hindi na nangangailangan ng intervention ng tao sa hinaharap. Isang nakakagulat na resulta ng proyektong ito ay ang pagbabago ng lokal na microclimate. Dahil sa pagdami ng halaman at kuneho, ang lupa ay naging mas malamig, at ang evaporation rate ay bumaba ng halos 20% sa loob ng 5 taon. Ang pagbaba ng temperatura ng lupa ay nagresulta sa mas madalas na pagbuo ng hamog sa umaga. Ang hamog na ito ay karagdagang supply ng tubig para sa mga bagong tumutubong buto, isang chain reaction ng buhay ang nagsisimula. Noong 2025, ang mga scientist mula sa iba't ibang panig ng mundo ay dumagsa sa China para makita ang himala na ito. Ang tinatawag nilang rabbit engineering ay naging isang bagong kurso sa mga universidad, lalo na sa Beijing at Shanghai. Ang proyektong ito ay nagpatunay na ang climate change ay hindi lang malulunasan ng high-tech na makinarya, kundi sa pamamagitan ng pakikinig sa natural na ritmo ng mundo. Ang mga kuneho ay naging simbolo ng pag-asa, kung saan sa bawat lungga na kanilang hinuhukay, ay parang nagtatanim sila ng pag-asa para sa mga susunod na henerasyon na makakaranas ng mas luntiang mundo. Pero ganun pa man, hindi naging madali ang lahat, dahil sa unang 6 na buwan, ay halos 30% ng mga kuneho ang namatay, dahil sa mga sandstorm. Ito ang dark phase ng proyekto, kung saan marami ang humihiling, na itigil na ito. Ngunit ang mga namatay na kuneho ay hindi nasayang, dahil ang kanilang mga katawan, ay nagbigay ng dambuhalang bulkan ng organic matter sa lupa, na naging pataba para sa mga unang puno ng willow, na itinanam sa area. Ang katatagan ng proyektong ito ay nakasalalay sa diversity, kung saan hindi lang isang uri ng kuneho ang pinakawalan, kundi mayroong mga burrower, mayroong mga runner, at mayroong mga kumakain ng matitigas na bark ng kahoy. Sa bawat uri ng kuneho, ay mayroong katumbas na uri ng halaman na kanilang inaalagaan, at ito ay isang organisadong kaguluhan na tanging ang kalikasan lang ang nakakaalam kung paano i-manage. Bukod sa mga agila, nagpakawala rin sila ng mga partikular na uri ng insekto, katulad ng mga dung beetle. Ang mga insekto na ito ang naglilibing sa dumi ng mga kuneho, ng mas malalim sa lupa at lalong nagpapabilis sa fertilization process. Ang pakikipagtulungan ng kuneho at dung beetle ay itinuturing na best duo sa desert reclamation, kaya't kung wala ang mga insekto, ang dumi ay matutuyo lang sa ibabaw at mawawalan ng nutrients dahil sa UV rays. Samantala, isipin mo ang logistics ng pagpapadala ng 1,000,000 kuneho. Kinailangan ng mga espesyal na tren at truck na may climate control para matiyak na pagdating nila sa disyerto, sila ay nasa peak condition. Ang bawat kuneho ay may maliit na ear tag na may QR code, pero hindi ito para sa surveillance, kundi para sa genetic tracking. Gusto ng mga scientist na malaman kung aling bloodline ang pinakamabilis mag-adapt sa nasabing disyerto. Kaya sa loob ng 3 henerasyon, napansin ng mga researcher na ang mga kuneho ay nagkaroon ng mas malalaking tenga para sa mas mabilis na pagpapalabas ng init ng katawan, at mas makakapal na balahibo sa talampakan, para sa mainit na buhangin. Ito ay ebolusyon na nagaganap sa harap mismo ng ating mga mata, kung saan ang mga hayop na ito, ay hindi na lang mga kuneho ng China,
kundi mga desert guardian. Ang epekto sa tao ay hindi rin matatawaran, dahil ang mga dating sand-swept village ay nagsimulang makaranas ng mas malinis na hangin. Ang mga kaso ng asthma at lung diseases sa rehiyon ay bumaba ng malaki. Dahil sa tagumpay nito, ang China ay nagsimula ng mag-export ng teknolohiyang ito, lalo na sa mga bansa sa Africa na bahagi ng Great Green Wall of Africa Initiative. Ang konsepto ng animal-led restoration ay naging mas mura kaysa sa traditional mechanical methods, dahil nakatipid ang gobyerno ng bilyon-bilyon sa labor at maintenance cost. Ang mga kuneho ay hindi nagrereklamo, hindi nanghihingi ng sweldo, at hindi nangangailangan ng petrolyo, kundi ang kailangan lang nila ay damo at proteksyon mula sa mga mangangaso. Upang maprotektahan ang mga kuneho, idineklara ang mga reclamation zone bilang no hunting zones, at ang sinumang mahuling papatay sa mga kuneho na ito ay haharap sa mabigat na parusa, dahil sila ay itinuturing na government assets. Nagtayo rin ang kanilang gobyerno ng mga eco-education center sa paligid ng disyerto, para ituro sa mga bata ang kahalagahan ng mga kuneho sa kanilang kapaligiran. Ang mga bata sa Inner Mongolia ngayon ay hindi na naglalaro sa buhangin, kundi sa mga damuhan na nilikha ng mga kuneho, at ito ang legacy ng proyektong ito. Habang lumalalim ang gabi sa disyerto, ay maririnig mo ang huni ng mga insekto, at ang tahimik na paggalaw ng mga kuneho, kung saan ang disyerto ay hindi na isang lugar ng kamatayan, kundi isang lugar ng simula. Ang nakakagulat na bahagi ay hindi lang ang bilang ng kuneho, kundi ang bilis ng pagbabago, dahil ang inakala ng mga expert na aabutin ng 50 taon, ay nagawa sa loob lamang ng 10 taon. Ito ang kapangyarihan ng biology, na kapag ito ay sinuportahan ng tamang teknolohiya at political will, dahil na rin ang China ay nagpakita ng blueprint para sa buong mundo. Ganun pa man, ay hindi pa natatapos ang laban, dahil ang 1 milyong kuneho ay panimula pa lamang. Ang target ay maabot ang 10 milyon sa susunod na dekada, para masakop ang buong Gobi Desert. Sa bawat mga bagong kuneho na ipinanganak sa disyerto, ang hangganan ng buhangin ay umaatres, kaya ang mga sand dune na dati ay gumagalaw patungo sa mga syudad, ay naging stagnant, at ngayon ay natatakpan na ng mga ugat ng halaman. Ang tubig na dati ay kulay putik dahil sa buhangin, ngayon ay nagsisimulang maglinaw, dahil ang mga halaman ang nagsisilbing filter sa bawat agos ng tubig sa ilalim ng lupa. Ang kwentong ito ng mga kuneho ay paalala na sa gitna ng teknolohikal na mundo, hindi natin dapat kalimutan ang ating pinagmulan, at ito ang kalikasan. Sa yugtong ito ay tatalakayin natin ang isa sa pinaka-interesanteng bahagi ng proyekto, at ito ang smart collars. Hindi lahat ng 1 milyong kuneho ay may ganito, ngunit ang mga alpha o pinuno ng bawat pangkat ay nilagyan ng mga sensor. Ang mga sensor na ito ay hindi lamang GPS, kung saan sinusukat nito ang tibok ng puso ng kuneho, ang temperatura ng kanilang katawan, at ang dami ng kinakain nila bawat araw. Ang data na ito ay diretso sa isang supercomputer sa Beijing. Ang tanong ay bakit kailangan bantayan ang kanilang kalusugan? Ang sagot ay dahil kung may kumalat na sakit sa isang grupo, ay kailangang ma-isolate agad ang area, dahil ang banta ng epidemic sa 1 milyong hayop ay maaaring makaapekto sa buong proyekto sa loob lang ng 1 linggo. Dito rin pumasok ang paggamit ng geofencing, dahil sa pamamagitan ng mababang frequency na tunog na hindi naririnig ng tao, pero naririnig ng mga kuneho, ay nagagawa sila i-guide palayo sa mga highway o sakahan ng mga tao. Ang teknolohiyang ito ay tinawag na Invisible Shepherd, dahil hindi mo kailangan ng tao para bantayan sila, dahil ang AI ang nagsisilbing pastol, na tinitiyak na nasa tamang lugar ang bawat kuneho sa tamang oras. Samantala, ay pag-usapan naman natin ang mga halaman. Ang mga kuneho ay mahilig sa Artemisia spherocephala. Ito ay isang uri ng halaman sa disyerto, na ang mga buto ay may mucilage o malagkit na balat, lalo na kapag nabasa. Kapag kinain ng kuneho ang buto at idinumi ito, ang malagkit na balat na ito ang tumutulong sa buto na kumapit sa buhangin. Mas mataas ang chance na tumubo ang buto kapag dumaan ito sa digestive system ng kuneho, kaysa kung itatanim lang ito ng mga tao. Sa madaling salita, ang mga kuneho ay mga walking seed planter, dahil sila ang nagkakalat ng buhay sa mga lugar na hindi kayang abutin ng mga truck o drone, dahil sa hirap ng terrain. Pero ganun pa man, isang malaking hamon din ang matinding taglamig, dahil ang temperatura sa disyerto ay bumabagsak hanggang -30 degrees Celsius. Kaya ang tanong ulit,
Paano nabuhay ang 1 milyong kuneho sa ganitong kalamig? Ang sagot ay dito napatunayan, ang galing ng kanilang mga tunnel, dahil sa lalim na 2 metro sa ilalim ng lupa, ang temperatura ay nananatiling stable. Ang mga kuneho ay nag-iimbak ng tuyong damo sa loob ng kanilang mga lungga para gawing pagkain at insulation. Ang mga tunnel na ito ay naging tahanan din para sa iba pang mga hayop katulad ng mga butiki at maliliit na insekto. Ang 1 milyong kuneho ay hindi lang nagligtas sa lupa, kundi lumikha sila ng isang buong underground city ng biodiversity. Noong 2024, ay nagkaroon ng malaking pagsubok, kung saan isang dambuhalang sandstorm ang tumama sa Ningxia region. Marami ang nag-akala na ang lahat ng pinaghirapan ay matatabunan lang ng buhangin. Ngunit nagulat ang mga scientist, dahil ang mga lugar na may mataas na populasyon ng kuneho at biological crust ay hindi natabunan. Ang mga halaman ay nanatiling nakatayo, dahil ang mga ugat nito ay pinalakas ng pataba mula sa mga kuneho. Ito ang naging proof of concept kung saan ang biological solution ay mas matibay kaysa sa artificial barriers. Ang kalikasan kapag binigyan ng tamang tulong ay kayang protektahan ang kanyang sarili. Dahil dito, ang United Nations ay nagbigay ng parangal sa China at tinawag itong Most Innovative Green Project of the Decade. Ang mundo ay nagsimulang tumingin sa kuneho, hindi bilang peste, kundi bilang environmental savior. Ang proyektong ito ay nagbukas din ng pinto para sa ecotourism, kaya may mga bahagi ng dating disyerto na ngayon ay bukas na sa publiko para makita ang green patches at ang mga kuneho na nagtatrabaho. Ang mga lokal na residente ay naging mga forest ranger at rabbit guardian, dahil ang kanilang kabuhayan na dati ay nakadepende sa pag-uuling o pagmimina, ay napalitan ng pangangalaga sa kalikasan. Nakita rin ang pagbabalik ng mga ibon, kung saan mahigit 50 species ng mga migratory bird, ang naitalang tumitigil na ngayon sa mga dating tuyong lugar, dahil mayroon na silang makikita, na mga pagkain at tubig. Ang water table o ang level ng tubig sa ilalim ng lupa, ay tumaas ng 5 metro, sa loob lamang ng ilang taon, at ito ay dahil sa mga tunnel ng kuneho, na nag-iimbak ng tubig ulan, sa halip na hayaan itong maging runoff. Ang bawat kuneho ay nakakaproduce ng halos 500 grams ng dumi bawat linggo, kung saan sa 1 milyong kuneho, katumbas ito ng 500 toneladang organic fertilizer, na naikakalat sa disyerto kada linggo. Walang kumpanya ng abono ang makakapantay sa bilis, at libreng serbisyo na ibinibigay ng mga hayop na ito, dahil ito ang pinaka-efficient na paraan ng carbon sequestration, o ang pagpapanatili ng carbon sa lupa, sa halip na sa atmosphere. Ang carbon footprint ng pagpapatakbo ng proyektong ito ay halos zero, dahil ang enerhiyang ginagamit para sa AI at drones, ay nanggagaling sa mga solar panel na nakakabit sa mga monitoring station, sa gitna ng disyerto. Pero may tanong, na paano ang kontrol sa populasyon, kung magsimula silang dumami ng labis? Ang sagot ay ang mga scientist ay gumagamit ng genetic limiting, kung saan ang ilan sa mga pinakawalang kuneho ay mga sterile, o hindi pwedeng magkaanak, upang mapanatili ang kota. Bukod pa dyan, ang mga natural predator ay binibigyan ng sapat na proteksyon, dahil ang balanse ng predator at prey ang pinakamahalagang aspeto ng sustainability sa proyektong ito. May mga pagkakataon din na ang mga kuneho ay nagkakaroon ng kompetisyon sa mga lokal na hayop tulad ng wild sheep, ngunit dahil sa AI monitoring, ay mabilis na nalilipat ang mga kuneho sa ibang lugar para maiwasan ang overgrazing. Ang tagumpay ng Project Rabbit ay nagbigay inspirasyon sa Middle East, kung saan ang Saudi Arabia at UAE ay nagpadala na ng mga kinatawan, para pag-aralan kung ang ganitong method ay pwedeng gamitin sa kanilang mga disyerto. Ang proyektong ito ay hindi lang tungkol sa pagtatanim, kundi ito ay tungkol sa soil healing, kung saan ang lupa sa disyerto ay may sakit, at ang mga kuneho ang nagsilbing mga doktor, na nagbibigay ng tamang gamot. Samantala, isang aspeto pa, ay ang soil compaction. Kapag ang tao ang nagtatanim, ang bigat ng makinarya ay lalong pinipitpit ang lupa, na pumapatay sa mga mikrobyo. Pero ang mga kuneho ay magaan, at hindi nakakasira ng soil structure. Sa gabi ang mga infrared camera, ay nakakakuha ng video ng mga kuneho, na naglalaro at naghuhukay. Ito ay patunay na ang mga hayop na ito, ay masaya sa kanilang bagong kapaligiran. Ang psychological impact nito sa mga tao ay malaki rin, dahil ang makita ang isang disyerto na nagiging berde dahil sa mga kuneho, ay nagbibigay ng pag-asa na hindi pa huli ang lahat, para sa ating planeta. Maraming skeptics ang nagsabi, na ang kuneho ay sisirain lang ang mga native plant,
Ngunit pinatunayan ng mga botanist na ang mga kuneho ay mas pinipili ang mga nagsisilbing invader weed na nagbibigay daan para sa mga native shrub na tumubo dito. Ang proyektong ito ay tumagal na ng higit 10 taon, at sa bawat taon, ang mga green zone ay lumalawak ng halos 15% hanggang 20%. Ang halaga ng lupa sa paligid ng mga zones na ito ay tumaas, dahil ang mga dating abandonadong lupa ay binibili na ngayon ng mga agricultural company para gawing organic farms. Ang rabbit-led restoration ay naging isang global standard, kung saan tinuro nito sa atin na ang pinakamatalinong teknolohiya ay ang teknolohiya ng kalikasan mismo. Sa bawat butas na hinuhukay ng isang kuneho, ay may isang maliit na ecosystem na nabubuo, kung saan ang butas na iyon ay magiging silungan ng mga buto, insekto at tubig. Ang 1 milyong kuneho na ito ay itinuturing na national heroes sa China, at may mga monumento pa nga na itinayo sa ilang probinsya, upang parangalan ang kanilang ambag sa kalikasan. Ngunit hindi dapat kalimutan, na ang tagumpay na ito ay resulta ng mahabang pananaliksik, dahil mahigit 20 taon ang ginugol ng mga scientist sa laboratorio, bago pinakawalan ang unang kuneho. Ang bawat detalye mula sa haba ng tenga, hanggang sa tigas ng kuko ng kuneho ay pinag-aralan, dahil gusto nilang matiyak na ang mga hayop na ito ay hindi maghihirap sa disyerto. Ang proyektong ito ay nagpakita rin ng kooperasyon sa pagitan ng gobyerno, militar at mga sibilyan. Ang militar ang tumulong sa logistics ng pagpapakawala, habang ang mga sibilyan naman ang nagbabantay sa araw-araw. Ngayong 2026, ang China ay naghahanda na para sa susunod na phase, kung saan gagamit na rin sila ng mga partikular na uri ng rodent at bird, para kumpletuhin ang ecosystem. Ang disyerto ay hindi na nakakatakot, kundi ito ay naging isang laboratorio ng buhay, isang lugar kung saan ang milagro ay nangyayari bawat segundo, sa ilalim ng paa ng mga kuneho. Ang kwento ng 1 milyong kuneho ay kwento ng determinasyon, dahil hindi sumuko ang tao sa disyerto, at hindi rin sumuko ang kalikasan sa atin. Ang bawat sandstorm na napigilan, ay libu-libong buhay ang nailigtas mula sa polusyon, at ito ang tunay na halaga ng proyekto, ang kalusugan ng sangkatauhan. Habang pinapanood mo ito, ay libu-libong mga kuneho ang kasalukuyang naghuhukay sa Gobi Desert, kung saan hindi sila tumitigil, hindi sila nagpapahinga hanggat may buhangin pa, na kailangan maging lupa. Ang mga drone na nagbabantay sa kanila, ay parang mga anghel sa langit, tinitiyak na ang bawat isa sa kanila ay ligtas, at may sapat na pagkain. Ang data na nakukuha mula sa kanila, ay ibinabahagi ng libre sa buong mundo, dahil gusto ng China na ang bawat bansa ay magkaroon ng kakayahan na labanan ang desertification. Ang nakakagulat na katotohanan, ay akala natin sirang-sira na ang mundo, pero ang isang maliit na hayop, ay kayang simulan ang paghilom nito. Sa hinaharap, baka hindi na natin kailangan ng mga dambuhalang pader laban sa disyerto, dahil ang kailangan lang natin ay ang pagtitiwala sa natural na proseso ng buhay. Ang 1 milyong kuneho ay naging inspirasyon sa mga pelikula, libro at mga dokumentaryo, kung saan sila ang mga bida sa bagong kabanata sa kasaysayan ng Earth. Sa bawat talbog nila, dala nila ang mensahe na ang bawat isa sa atin, gaano man kaliit, ay may kakayahan baguhin ang mundo. Isipin mo ang katahimikan ng disyerto, na dati ay walang naririnig kundi hangin, ngayon ay may maririnig ka ng mahinang kaluskos ng mga damo, at ang tunog ng buhay. Ang lupain ay nagsisimulang uminit sa tamang paraan, hindi dahil sa araw, kundi dahil sa enerhiya ng isang buhay na ecosystem. Ang mga butas ng kuneho ay nagsisilbi ring carbon sink, kung saan ang mga tuyong dahon na kinakaladkad nila sa loob, ay nabubulok at nagiging bahagi ng carbon cycle ng lupa. Ito ang pinakamurang paraan para bawasan ang carbon dioxide sa hangin, dahil ang mga halaman sa disyerto ay mabilis lumaki kapag may sapat na nutrients mula sa mga kuneho. Sa huli, ang tao ay magiging tagamasid na lamang, dahil ang kalikasan ang gagawa ng natitirang trabaho. Ang kuneho ay naging simbolo ng resilience, dahil sa kabila ng init at hirap, nagtagumpay sila mabuhay at magparami. Ang proyektong ito ay nagpabago sa pananaw natin sa salitang peste, dahil ang anumang bagay ay pwedeng maging kapaki-pakinabang kung ilalagay sa tamang konteksto. Ang 1 milyong kuneho ay naging pundasyon ng isang bagong mundo, isang mundo kung saan ang berde ang nangingibabaw na kulay sa halip na dilaw. Sa bawat bagong umaga, ang mga kuneho ay lumalabas mula sa kanilang mga lungga para salubungin ang araw, at handa silang magtrabaho muli para sa atin. Ang kanilang sipag ay dapat natin tularan, dahil hindi sila naghahanap ng papuri, at ginagawa lang nila
ang dapat nilang gawin. Ang proyektong ito ay isang love letter ng tao para sa kalikasan, isang paghingi ng paumanhin sa mga nasira nating kagubatan sa nakaraan. Ang bawat bagong puno na tumutubo sa disyerto ay isang tagumpay laban sa global warming. Ang nakakagulat na katotohanan ay simple lang, dahil ang solusyon ay laging nasa harap natin, at kailangan lang natin buksan ang ating mga isipan. Ang China ay naglaan ng panibagong budget para sa Project Rabbit 2.0, kung saan mas malawak, mas matalino, at mas maraming hayop ang kasama. Ang mga drone ay maglalagay na rin ng mga sensor sa mga puno, para malaman ang evaporation rate kada minuto. Ang bawat piraso ng data ay ginagamit para i-fine-tune ang system, dahil ito ang pinaka-advanced na ecological model sa ating kasaysayan. Sa huli, ang disyerto ay magiging isang memorya na lang ng nakaraan, isang kwento na ituturo natin sa ating mga apo. Sasabihin natin sa kanila na dati rito ay puro buhangin, hanggang sa dumating ang 1,000,000 kuneho. Ang mga bata ay makikinig ng may pagkamangha, hindi makapaniwala na ang ganitong milagro ay totoong naganap. Ang mga kuneho ay mananatili sa ating kultura bilang bayani ng disyerto, isang hayop na nagbabago sa daloy ng kasaysayan. Ang proyektong ito ay tapos na sa unang yugto, pero ang epekto nito ay panghabang buhay. Ang kalikasan ay nagbabalik na. Kaya naririnig mo na ba ang hininga ng mundo, na mas malakas na ito ngayon? Ang bawat hakbang natin paabante, ay dapat may kasamang pag-aalaga sa mga hayop, na kasama nating naninirahan dito. Ang 1,000,000 kuneho ay nagpakita, na ang pag-asa ay may 4 na paa, at mahabang tenga. Ito ang tunay na milagro ng siyensya at kalikasan, kung saan ang pagkakaisa ng dalawang magkaibang mundo, para sa iisang layunin. Handa ka na bang makita ang pagbabagong ito? Kung saan ang disyerto ay naghihintay sa'yo, hindi na para matakot ka, kundi para mamangha ka. Sa bawat segundo, ang mundo ay nagbabago, at sa gitna ng pagbabagong iyon, ay may mga kuneho na patuloy na gumagawa ng mga himala. Ang kwento ng 1,000,000 kuneho ay hindi pa natatapos, dahil ito ay nagsisimula pa lamang, at ang disyerto ay magiging kagubatan muli, at ang mga kuneho ang siyang magdadala sa atin doon. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga content creators. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ang kwentong ito ay patunay lamang, na kung minsan ang pinaka-imposibleng solusyon, ang siyang nagbibigay ng pinakamalaking pagbabago. Ang 1,000,000 kuneho na ito, ay hindi lang basta hayop, kundi sila ang naging simbolo ng pag-asa, para sa ating kalikasan. Ikaw sa tingin mo, dapat din ba ito gawin, sa ibang bahagi ng mundo? Comment mo sa baba ng ating video, yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. See you on our next videos.